Masukan na dito ah. Oo nga eh. Kailangan ano. Linisin mo na yung mga tabi-taw sa kay mamawa. Yung tabi ng mga tanim. Isang taon kaya kakayanin na to? Bubunga na to sa taon. Ano na lang naman eh. Yung karaniwan sa experience natin. 6 to 8 months hanggang 9 months meron bumubunga basta magandang ano. Basta magandang ano sinag ng araw doon sa lugar na pagtamnan mo. Tulad nito. Ano naman to sa araw. Kaya siguro makapabunga natin to next year. Nagkaroon lang kasi to ng sakit kasi ano. Maulan lagi eh. Yung tanim natin. Kaya lang hindi ka naman pwede magtanim ng ganitong panahon na Mayo kasi yung mga dito yung mga pananim panahon ng pamumulaklak. So pag pinutol mo, hindi mo sigurado kung nabawasan mo ba ng productivity yung puno o hindi. Dumami nga yung tanim mo, pero yung productivity ng puno kinunan mo, nawawala rin. Kaya ito muna, linis muna tayo. Ha? Saan naman tayo ngayon? Dito ano, tingin tayo ng ano na naman. Dito tayo, tingin tayo ng bulaklak ng dragon fruit. Tara. Laki ng bulaklak. Ito yung ano, bulaklak ng Moroccan red. Namukadkad. Ganyan yung dulo ng ano niya oh. Ng mga bulaklak. Yung mga petals, mapula-pula. Mamaya yung puti, pakita ko rin sa inyo. Yan. Mga 23 days. Ani na naman to. Medyo maliliit lang yan, Moroccan red. Tara, lakad ulit tayo. Ito rin kagandahan kapag ano, kapag hindi buhay yung ano mo, yung post mo. Magandang buadkad niya, di ba? Compared doon sa iba, tulad niya sa likod mo. Ayan o. Medyo pataas siya. Pero pag ganito, ano niya, binubuka niya mabuti yung katawan niya para makakuha ng maraming araw. Yan kasi dapat talaga eh. Lalo na kung concrete post. Ang ganda niya siguro. Kasi ilang taon na rin naman to eh. Pero kaya na rin to. Sustainable. May kumakapit sa lupa. Hindi nga lang ganun kataba yung prutas natin. Pero ang mahalaga, may tanim tayo. Kahit wala tayong concrete post. Ito naman yung ano, bulaklak ng ano, ng white variety natin. 'Di ba? Kita niyo yung dulo, hindi mapula. Konting-konti lang na medyo violet yung dulo ng petals niya. Pero yung Moroccan red, mapula-pula. Yung mga kaibahan niya. Tapos to, mas malalaki to, mas matataba ang bunga. Nakakaani kami ng isa nito, 1 kilo minsan. Ganun kaganda yung ano niya. Kahit pa sabihin mong
hindi concrete post yung pinagdadapuan niya kasi madi cacao na kaagaw ng nutrients, okay pa rin. Tsaka matamis pa rin siya. Ewan ko kung nakaka-apekto yung yung madi cacao. Kasi matamis yung namin, yung dragon fruit. Kuyot, may laman kaya to? May laman? Gusto mo? Ang liit lang no? Tamis. Ayan, kita nyo ang ganda ng bulaklak ng dragon fruit to. Pag gabi, lalo na to pag gabi maganda. Ayan. Diba? Ang laki ng bulaklak niya. Ayan, marami siyang bulaklak dito sa area na to. Ayan o. O, diba? Ang ganda. Ayan pa sa likod mo. Marami bulaklak. Parang may sakit ah. Ngayon lagi pag citrus eh. Hindi naman tayo naging. Kaya ano ba tama? Natural o kailangan din ng pesticide? Ayan mga kampi, yung mga pomelo natin oh. Meron kasi mga fruit borer kaya may butas-butas yan. Pero maganda loob niyan. Davao pomelo yan. Madaming bunga, lika tingnan mo dito sa loob oh. Oh, daming bunga. Yan. Tapos namumulaklak ulit eh. May mga bagong bulaklak. Ayan. Mga 2 beses siya namumunga sa isang taon. Dami. Hindi lang natin ini-spray ng ng pesticide kaya ganyan. Hangga't maaari nagna-natural farming pa rin tayo. Iwas pesticide at fertilizer. Kumbaga pagka naitanim mo na, halos natural grow na lang siya. Tatabasan mo na lang para gumanda-ganda yung niya, yung pagyabong. Ayan. Tsaka mahangin dito kaya hindi masyadong nagtataas. Grafted daw yan. Pomelo natin. Yun, madami. Ayos kampi, di ba? Ito rin yung lansones natin. 15 years din halos tong ganito. Halos ready ng mamunga.
Ang kapal ng ang ano ng dahon, no. Malusog siya. Ganyan lang sones pag ano pag magkakahiwalay. Kasi ano, maraming woodbone. Tapos ito naman, pananim natin ano. Yan, kamuting kahoy. Tatanim tayo ng kamuting kahoy.